Kung itong issue nga na patungkol sa paglimas ng ating national budget ay kanyang iniiwasan at ipinagpapaliban ng matagal. Ngayon gusto niyang puntahan ng umunoy breakdown ng mga proyekto para malaman kung may mga ghost projects sa mga ito. Paraan lamang niya ito upang maipilit ang kanyang naratibo laban sa akin. Hindi na po ito paghahanap ng katotohanan. Ito ay pagpapalutang ng duda sa pamamagitan ng isang palabas. Hindi na rin po bago sa akin itong ganitong pailalim na pag-atake. Nakita na natin ito nang siya ay sadyang nagpakalat ng isang splice o pinagtagpi-tagping video ng aking mga pahayag upang baluktutin ang tunay kong sinabi at linlangin ang publiko tungkol sa aking posisyon. Noon pa man malinaw nang may pagtatangkang sirain hindi lamang aking pangalan kung hindi pati ang aking kredibilidad bilang lingkod bayan. At ngayon, tila inuulit na naman ang parehong taktika mula sa isang manipulated video noon. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? For something that is not even within our EEC? Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Nag-govern pa rin yung international law. So atin yung Kalayaan Island Group. Meron po tayong mga isla na occupied natin ngayon. Ito yung Kalayaan Island Group. Ngunit, they are way beyond our EEC. Wala doon sa limit ng ating exclusive economic zone. Being a member of the armed forces, ours is our rights and our future. And we just stick to what is legally ours, what is stated in our law, sir. I'd like to congratulate you for responding very well to the questions of the Honorable Marcoleta. Hanggang sa mga pahapyaw na slide na naglalaman ng hindi kompletong dokumentong ipinakita niya. Pareho ang pamamaraan, magtatanim ng duda, magpapakalat ng kasinungalingan at lilikha ng maling impresyon laban sa akin sa halip na harapin ang tunay na issue.